Ano pong gusto niya palabasin dito? Iniinsulto niya ako. Magandang hapon mga kabisdak. Nako, nagkagulo na sa Senado. Senador Marcolita pinagtulungan ng 4 na mga senador. Pa-like po muna mga kabisdak, pa-share at pa-subscribe. Pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po kayong updated sa ating mga video. Lacson, away na nga ba ang hanap laban kay Senador Marcolita? Marcolita nasaktan sa sinasabi ni Kiko Pangilinan at ayon kay Senador Marcolita, iniinsulto niya ako. Patay kang dagat, wow dagat ngayon. O palike po mga kaibigan ko, pakinggan muna natin ang balitang ito. Narito ho. Binanatan ni Senador Rodante Marcoleta ang dalawang kapwa nito senador hinggil sa usapin ng investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Binira rin ng senador ang ilang broadcaster na tila minamaliit ang ginagawang investigasyon ng Kongreso. Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannah T. Tila nabastusan si Senador Rodante Marcoleta sa panawagang bumuo ng isang independent investigative body para tutukan ang anomalya sa flood control projects. Sa isang panayam, sinabi ni Marcoleta na ayaw niyang iniinsulto siya at dapat magpakitang gilas umano si Senator Kiko Pangilinan kung gusto siyang palitan. Una na kasing sinuportahan ni Pangilinan ang pagbuo ng isang independent body na tututok sa probe. Isinusulong niyang pangunahan ito ni dating DPWH Secretary Rogelio Singson at dating Ombudsman Conchita Carpio Morales. Ani Pangilinan, dapat ang susunod din na ombudsman susunod sa marching orders ni Pangulong Bongbong Marcos at hahabuli ng mga sangkot sa anomalya. Babala ni Marcoleta, katakot-takot umano ang korupsyon sa ombudsman. At anya, kung kulay ang pag-uusapan, mababahira ng dilaw ang investigasyon. Matatanda ang naglingkod sa termino ni dating Pangulong Noynoy Aquino, sina Singson at Carpio Morales. Reaksyon ni Pangilinan, tila barking at the wrong tree ang kapwa senador. Hindi rin niya pipigilan si Senador Marcoleta at hindi rin daw sila pwedeng pigilan. Hindi lang si Pangilinan ang binweltahan ni Marcoleta. Kasunod ng first Senate hearing ng Blue Ribbon Committee, maging ang bombshell privilege speech ni Senator Ping Lacson, pinatutsadahan. Ani Marcoleta, mukhang nagpapasikat umano ang senador. Agarang sagot ni Lacson, ayaw niya ng away. Pero handa siyang gawin ito kung aawayin sila ni Marcoleta. Paglilinaw ni Lacson, hindi naman nila minamaliit ang komite. Anong tawag doon? Minamaliit mo naman talaga eh. No? Ikaw naman kasi, Lacson, masyado ka namang garapal kasi. Ito yata yung ipal. Ayan, yung ipal talaga. At si Kiko Matsing. Masyado naman kasing garapal. Alam mo naman, nag-imbestiga si Senador Marcolita patungkol dyan sa flood control. Kaya nga may Blue Ribbon Committee eh. Tapos ikaw, pag grandstanding ka, pasikat ka, sana nagsalita ka doon sa Blue Ribbon Committee mismo. Hindi yung nagkaroon ka ng sariling mundo mo na para bang wala kang tiwala sa ginagawa ng Blue Ribbon Committee. Pero kung totoosin, lahat ng sinasabi ni Lacson, nandun rin sa Blue Ribbon Committee ni Senador Marcolita. Kahit naman sino, may insulto sa mga ginagawa ni Lacson at ni Kiko Matsing. Ay talagang hindi pwede yan. Eh bakit? Abogado rin naman si Senador Marcolita. At bakit nilagay nyo pa sa Blue Ribbon Committee itong naturang senador kung wala rin kayong tiwala sa kanyang mga ginagawang investigasyon? Ako, malaki ang tiwala ko dyan. Taong bayan, malaki ang tiwala kay Senador Marcolita. Pero itong mga uplok na ito, walang masyadong tiwala. Kaya narito, pakinggan natin ang banat ni Senador Marcolita sa mga hunghang. Narito po, pakinggan natin. Katulad nito, baka nabasa nyo rin ito. Lumilitaw na, ito, si Senador Francis Pangilinan ay nagsabi na siguro mas maganda, meron tayong independent commission na mag-iimbestiga sa flood control project. Ang ibig mo sabihin, iba pa doon sa Blue Ribbon Investigation? Commission 2 eh. Ganon. At ito ay nauna, ay sinabi naman ni Senador Kiko Pangilinan, mas maganda siguro merong ipatupad na tayong isang batas. Magtayo na tayo ng Independent People's Commission. Ba?
Oo, para yung flood control project ay imbestigahan na natin ng Independent People's Commission. Kaya sa isip ko, hindi kaya ito yung para bang nagtatayo ka ng bahay dito, Sen, di ba? Tapos nakita lang mukhang masasapawan tayo. Magtayo rin tayo. Yung una, naglagay ng mga plano-plano. Tapos ito yung mga magtatayo. Sino ang mga magtatayo? Ito po, si minungkahi ni Pangilinan na pangunahan ng komisyon ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales. Kasama pa si dating DPWH Secretary Rogelio Singson. At isasama pa si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Ang ibig sabihin nito, Senjen, hindi lang plano ang inilatag eh. Meron pang detalye, di ba? Kung ano yung... So, bukod na investigating body ito. Ito, independent body na ito. Mukhang, sa tingin ko, bilang isang karaniwang mamamayan, baka magulo, mag-conflict. Kasi meron ng... Di ba? At ang mandate ng Senate Blue Ribbon Committee ay talaga namang mag-imbestiga. Si Senador Kiko Basan ay, miyembro po ba ng Blue Ribbon Committee? Nag-apply siya. Nag-apply, nag-presenta yung kanyang sarili, isama. Karaniwan kasi, susulat siya. Kung pwede sana, maging miyembro ako ng committee mo. Pinayagan ko. Okay. So, technically, miyembro siya ng Blue Ribbon Committee. So, ano po ang gusto niya palabasin dito? Miyembro pala siya ng Blue Ribbon Committee, nagsusuwestiyon siya ngayon ng isang... Anong tanong mo? Anong gusto niya nga mo? Ano gusto niya palabasin dito? Di ba? Hindi mo alam kung anong gusto niya palabasin? Hindi, kasi miyembro siya, tapos nagsasuggest siya ng bumuo pa ng isang bukod na grupo na mag-iimbestiga. Same subject matter. Ano po ang gusto niya palabasin dito? Iniinsulto niya ako. Kung ganyan, Sen, kung halimbawa ako, hindi naman ako miyembro ng Blue Ribbon Committee bilang isang mamamayan, pwede ka bang sabihin sa kanya na, Senador Kiko, baka pwedeng bumitaw ka na sa Blue Ribbon Committee? Kasi kung chairman kayo... Parang inaamin niya na hindi niya kaya eh. Tsaka wala siyang tiwala sa committee. Hindi, manawagan ka. Baka nakikinig siya. Baka nakikinig po kayo, Madam Sharon Cuneta. Pakikausap nyo naman po si Senador Kiko Pangilinan. Bako po pwede mapakiusapan mo, bakit mo naman meminosen yung Blue Ribbon Committee sa pangunguna po ni Chairman Rodante Marcoleta, nabubuo pa ng isang komite, baka pwede yung sabihin nyo, magbitaw ka na lang dyan sa Blue Ribbon Committee, umalis ka dyan, para hindi naman hindi nakakasira, nakakainsulto kasi ginawa mo. Tama ka dahil unang araw pa lang di ba? Parang first day of class, sinabi mo na ayaw ko sa classmate ko. Di ba, Sen, sa tingin niyo po, kayo po bilang chairman? Ayun nga sinabi ko sa iyo. Ako, ang pagkakaintindi ko dyan, iniinsulto niya ako eh. Ako naman, ayaw kong iniinsulto ako. Kaya kung gusto niya akong palitan, magpresenta siya. Na chairman ng Blue Ribbon Committee. At pakita niya na mas marunong siyang gumawa ng mandatong itinalaga sa committee na yan. Hindi, yung punto na yan, Sen, baka malabo pa baka ayawan ng taong bayan yan eh. Pero ako sa tingin ko, bilang isa po na nag-oobserba, Sen, kung wala po kayong tiwala sa Blue Ribbon Committee, bilang miyembro, bumitaw na lang po kayo dyan. Sabihin niyo na lang, aalis na po ako, chairman ng miyembro ng Blue Ribbon Committee. Wala pala kayong tiwala eh. Talagang medyo, kaya ako nasasabi, yun ang aking pakiramdam. Katatransfer ko pa lang. Isang araw pa lang ang ginugol ko sa pag-imbestiga. At kung titingnan mo sa lawak ng problemang talagang harapin mo at iimbestigahan mo, hindi mo kakayanin naman ng isang araw. Eksakto. Nakakaisang araw ka pa lang, sasabihin niya, nagpo-propose siya ng isang independent investigative body. Anong ibig niya sabihin? Nakaka-insulto nga talaga yun, Sen. Anong ibig niya sabihin? Di ba? At ang ilalatag pa niyang, i-recommenda pa niyang mga pangalan, dating Ombudsman Conchita Morales. Hindi ba niya alam kung ano, yung Ombudsman talagang katakot-takot ang corruption dyan? Bagay. Pagkatapos sasabihin niya, sabihin nila sa akin, na ang Ombudsman ay malinis na malinis. At walang korap dyan. Ako diretsahan ako eh. Lalo partikular nung panahon. Kay Secretary Babe Singson, wala akong dyan. Hindi ko naman talaga siya kakilala. Maaring makakagawa siya ng mabuti rin para sa bansa. Kaya lang, pare-pareho silang naglingkod sa panahon ni Pangulong Pinoy eh. Kung kulay ang pag-uusapan dito, puro yelo na naman yan eh. Pero ako naman siguro, Sen, in fairness, doon sa tatlong nabanggit, baka naman walang kinalaman doon sa panukala ni Senador Kiko. Di ba? Nabanggit lang yung pangalan, pinupropose niya eh.
Ang talagang una best dito na, well, sabi nyo nga, nakaka-insulto talaga, yung Senador Kiko Pangilinan. Diba? Ito mga kabistak, komento lang tayo dyan ng konti. Alam niyo ko sa akin na, kung ako naman kasi Senador Marcolita, same rin yung pakiramdam ko sa kanya na nai-insulto ako. Unang-una, miyembro si Kiko sa Blue Ribbon Committee. Miyembro ka, tapos wala kang tiwala sa chairman ng Blue Ribbon Committee. Mantakin mo yung miyembro ninyo nag-iimbestiga. No? Kasama ka dyan sa grupong iyan. Pero ikaw pala na miyembro dyan sa naturang committee, wala ka palang tiwala sa committee ninyo na pinamumunuan ni Senador Marcolita at bigla-bigla kang mag-isip ng ibang paraan na gumawa ng sariling grupo para mag-imbestiga din, maggumawa ng komisyon. At yung mga miyembro na pinipili mo ay markadong mga dilawan. So, ibig sabihin, gusto mo mga dilawan yung papasok sa independent body. Sa akin, hindi pwede yan eh. Sinusukan na nga natin tong mga dilawan tapos mga diwalawan mag-iimbestiga. Sinusukan natin sila dahil sa panahon ni Pinoy, sobrang sandamakmak na korupsyon. Alam mo po ba kung sino yung pwedeng mailagay dyan sa independent body? Yung mga dating Duterte admin. Ilagay mo dyan si Greco Bilhica. Ayan. Talagang galit sa korupsyon. Ilagay mo pwede si Magalong. Isama natin si Magalong kasi siya may expose. Sama mo rin si Vico Soto. Ayan. Or si Isko. Isama mo rin. Isama mo rin yung mga retired general na nanungkulan sa panahon ni Duterte. Pero yung parang isama mo yung mga dilawan sa buhay ng pag-imbestiga sa korupsyon. Ay, mga hunghang tayo. Tama si Senador Marcolita. Magiging political color yan. Dilawan. Kasi pag independent body ka, dapat non-political partisan ka. Wala kang political color. Wala kang kinakampihan dyan. Kailangan patas yung pagtingin mo. Independent nga eh. Tsaka hindi po pwede na sasabihin ng ombudsman ay kailangan magiging uto-uto ka kay Bongbong. Ay buang ka mang Kiko eh. Hindi. Kailangan mamrinsipyo yung ombudsman. Kaya normal talaga yung damdamin ni Senador Marcolita. Alam mo, Senador Marcolita, mukhang pinagtutulungan talaga si Senador Marcolita ng mga dilawan. Alam natin na yung mga dilawan, galit po talaga kay Senador Marcolita. Ito, pagpatuloy natin. Tuloy natin, guys. Sa tingin ko, yung statement Hindi na lamang yung committee niya ang ayusin niya kasi... Tama. Nagpapakadalubhasa siya na ayusin niya yung agrikultura ng ating bansa. Okay ako doon. Sapagkat ang dapat mong tulungan ay yung mga kapuspalad na mga magsasaka ngayon na hindi na nila malaman kung magtatanim pa sila ng palay o hindi. Eksakto. Anong gagawin mo ngayon? Napakahirap na ng kalagayan ng mga magsasaka ngayon. Hindi na nabebenta yung kanilang mga palay sa halagang kikita sila. Isip-isipin mo, anong kalagayan ng agriculture sa bansa natin ngayon? Kung tawagin subsistence farming. Subsistence farming. Alam mo kung ano ibig sabihin ng subsistence farming? Ano po ibig sabihin, Sen? Nagsasaka ka para mabuhay ka na lang. Hindi na nagbebenta. Wala ka nang may bebenta para sa ganun kumita ka. Ito pambuhay na lang ng pamilya mo. Ito yung kaawa-awang kalagayan ng agriculture sa ating bansa. So, survival yan, Sen, pagkaganyan. Pagkatapos siya yung kumuha ng agriculture. Abay, ang una mong tingnan ngayon, kung talagang pinuntahan niya yung buong Pampanga, sige. Ayan. Halos binibili na lang 12 pesos per kilo ang palay. Yung hindi nabilad. Yung nabilad, ayun, nabilad 11 to 12. Yung hindi binilad 7 to 8 pesos per kilo. Yan. Saan mo dadalhin ang magsasaka? Wala pa siyang nailalatag kung anong gagawin niya. Pakikialaman niya itong magtatayo ng independent investigative body. Hindi, subukan mo. Di ba? Ayun. Sana makarating sa kanya. Kung wala ka palang tiwala doon sa komite. Yun daw kanyang proposal na yun ay nanggaling sa panukala ng isa pa
Oo. Tito Soto. Na mag-create ng isang Tito Soto. independent People's Commission. People's Commission naman. Wala silang tiwala pala sa Blue Ribbon Committee. Questionin nila. Ayun, Di ba? naman, yun ang Pwede proseso. naman kaming magdebate dun eh. Oo. Di ba? Kung pamamaraan ko, halimbawa, ayaw nila, magdebate tayo. Yan. Yun ang inihingi ng pagkakataon, di ba? Hindi naman nagsasalita Sen eh. Hindi, kung magpupropose kayo na hindi naman yun naiintindihan ng mga... Panukala. Ako siguro, Sen, alam mo, natakot sila sa nangyaring ito eh. Kasi ang tao, in fairness, so 100, parang 1,500 po ang pabor sa inyo eh. Pangit yun yung sa 100 tao, 1.5 ang pabor. Ibig ko sabihin, yung unang dating kayo sa Senado, Sen, mukhang iba agad ang dating eh. Yung tao kasi parang, sabi nila, nabuhayan kami ng pag-asa. Meron palang ganito, pwede palang gawin ng ganito. Ako muna, ako naman, ha? Oo. Ang analysis ko dyan, Jen, ang tingin nila dito ay ang tinitingnan nila dito yung 2028 election eh. Oo. Kasi mukhang nasa pawa na sila ng Rodante Marcoleta. So hindi sila makaangat-angat ngayon. Sabi niya, paano tayo aangat ngayon sa 2028? Paano tayo magpapakitang gilas? Nasa pawan tayo. Ang mainit na issue ngayon, flood control. Paano natin ipapasok yung agriculture? Ikaw, anong ipapasok mo? Hindi, flood control din kasi ito mainit. Oo, binigay nga sa akin ng Blue Ribbon, kasalanan ko ba yun? Oo. Oo. Yun na Wala namang, hindi naman sila nag-apply siguro ron. Oo. Nung ako, sabi ko, pwede nyo bang ibigay sa akin yan? Wala namang kumontra. Oo. Tinatanong ako kasi, sabi ko, gusto ko sana yung Blue Ribbon. Oo naman. Pwede naman nilang hindi ibigay sa akin. Hindi, naibigay ko na kaya, hiningi ni ganito eh. Wala naman eh. Sabi ko, kung wala, di... Kunin na lang. Wala naman eh. Problema ba yun? Yun na nga. Ayan o. Ako sa akin tama yung isang nagkomento, yung isang host, na baka naman may kinalaman ito sa 2028 election. Ako tumpak dyan, guys eh. Nasapawan talaga sila ni Senador Marcolita. Kasi nung nag-imbestiga yung Blue Ribbon Committee, maraming humanga kay Senador Marcolita ng mga Pilipino. Magaling eh. Matalino eh. Maayos, diretso yung mga katanungan eh. Tinutumbok niya. Kumbaga, nabago eh. Nabago yung tingin ng mga Pilipino sa Senado. Talagang nasapawan sila ng todo-todo na sinasabi nilang bagito na senador. Bagito nga, pero malawak na yung experience sa pagiging mambabatas dahil nagiging kongresista man yan eh. Diba? Naalala natin yung bumibira si Senador Marcolita, mag-isa lang doon sa kongreso. One man standing laban sa mga buhaya. Kita nyo yun? Kaya ginusto siya ng mga Duterte diehard supporters dahil nanindigan siya na no to impeachment kay Vice President Inday Sara. Consistent naman si Marcolita sa kanyang paninindigan eh. Yung mga pumupuna ngayon kay Marcolita, ito ay mga kakampi legit ng mga dilawan na may hugot sila sa galit nila kay Senador Marcolita, lalo na tong si Kiko, ito ang dagat, wow dagat, oh. Ito yung banat ni Kiko Pangilinan kay Senador Marcolita. Walang personalan sa Senado, trabaho lang. Wala kang personalan, pero pinipersonal ninyo si Senador Marcolita. Bakit ang ginagawa mo, pang-iinsulto sa kanya? Dapat sana mag-resign ka na lang, umalis ka na lang sa Blue Ribbon Committee, nang yung inyong ipinaglalaban ay hindi naman matatamaan yung chairman, miyembro ka eh. Kasi pag ikaw miyembro ng komite, inaasahan mo na umuuyon kayo, pareho kayo ng direksyon ng chairman ng Blue Ribbon Committee. Hindi, nagiging terror ka pala, salot ka pala sa inyong organisasyon, sa inyong komite. Hindi, mas maganda, mag-iba ka na lang ng landas, papunta ka na lang sa landas ng impyerno. Oo. Tama naman, di ba? Kasi, ayaw mo naman din sumunod. Ayaw mo naman na makinig sa chairman. Meron ka namang sariling agenda, gawa ka ng sarili mong komite. Tama si Senador Marcolita, may komite ka naman sa pagsasaka, tutukan mo na lang yung komite sa agriculture. Yan, doon ka magdakdak, wala kang kalaban doon, sarili mong komite, mag-imbestiga ka rin, imbestigahan mo yung mga import-import ng palay dahil yung umaaray na ngayon yung mga magsasaka, doon ka.
sumasakay kasi sikat daw yung flood control. Magbidabidahan tayo dahil maraming mga Pilipino nakatuto. Kaya nakaisip siya ng ganun. O tinamaan naman si Marcolita. Okay sana kung nanggagaling sa atin yung sinasabi independent body. O yun na sana. Hindi masasaktan si Marcolita kasi tayo naman, outsider tayo Meron tayong freedom of expression at freedom of speech. Sila kasama sa committee, sinaksak mo patalikod, yung kakampi mo dyan sa committee na yan. Dapat suportahan na lang. Kagaya itong si Panpilo Lacson, sabi ni Panpilo Lacson dyan, away na hanap niya Wag mo na yan, wag mo na. Pakinggan mo lang natin si Senador Marcolita kasi yun yung sagot ni Lacson kay Senador Marcolita. Pakinggan natin si Senador Marcolita. Pero may napansin lang ko dyan, Senator, nung nakaraang linggo ay kasi sa mga nakaraang mga pagdinig ng Blue Ribbon Committee, last week ay napansin ko parang sabi ko parang hindi tama. Meron akong napansin na parang para bang halimbawa maliligo ka diyan, di ba? Okay. Maliligo ka. Nakapagsabon na. Sinabon mo pa. Sinabon mo pa uli. Bakit? Tapos na maligo, ha? Anong napansin mo? Kasi parang sa pagkakasunod-sunod ng pangyayari, ang pagkakaalam ko, di ba may privilege speech? Oo. Tapos after ng privilege speech, ay yun na, investigasyon na. Kasi yun ang, kumbaga sa introduction di ba? Okay. Napansin ko na nag-investiga na, Nagsimula na? natapos na yung unang araw at meron na nakatakdang mga susunod, may bukod pang privilege speech na yun din yung topic. Sa akin, bilang isang karaniwang taga-Masid at matagal na rin nanonood ng mga Senate investigation, ngayon ko lang nakitang may ganon na Mabuti napansin mo yon, Nelson, akala ko nga walang makakapansin sa inyo. Ayoko namang talakayin yun na parang ako lang. Baka akala na, baka isipin pa nila kung self-serving. Kung anong motivation, Pero sa rules pa pag-usapan natin, walang ibig sabihin ano pa man. Sa rules ba, pwede pa ba yan sa rules ng Senado? Sa tuntunin ng Senado kasi kapag ang isang bagay, ang isang subject matter ay natalakay na, lalo na yon, isang major committee, yung Blue Ribbon, bawal na yung gagawa ka pa ng sarili mong pagpapahayag. Lalong-lalo na kung doon sa pagpapahayag mo, parang uulitin mo yung mga bagay na dapat sana doon na ihayag doon sa naunang pagtalakay. Parang may sarili kang expose, may sarili kang version. Oo. Hindi dapat na ginawa pa yon. Kumbaga, kalabisan na yon. Sa tuntunin kasi, bawal na yon. Okay. Kaya lang, pinayagan din. May pagka-liberal naman sa... Pero kung susundin mo talaga yung tuntunin, hindi akma yun. Ayun. Dapat sana ay sumama na lamang siya doon sa komite. Tama. Kahit naman hindi ka miyembro ron, pwede ka namang magtanong. Lalo na kung At katulad doon na lang niya banggitin yung mga binabanggit niya. Pwede pala naman yun. Pwede naman yun Ayun. Kasi kung sasabihin niya na kamukha ng ginawa niya, meron siyang mga pinuntahang mga iba't ibang projects. Actually, nabanggit na yung mga yun sa komite. Kasi pinag-uusapan lahat ng ghost projects. Ngayon, hindi ngayon namin napag-usapan ng detalye noon sapagkat ang sabi ko sa chairman at sa secretary ng DPWH, pinakamabuti, isumite mo sa komite yung lahat ng initial findings mo doon sa mga ghost projects. Ayun. So, yung ginawa niya, nakatukoy siya sa kanyang pansariling pag-iimbestiga. Meron daw siyang nakita sa ganitong lugar, sa ganitong siguro mga mangilan-ngilan yun. Pero hindi yun ang kabuuan, hindi yun ang listahan. Nagtagumpay lamang siya dun sa may mga optics, may mga litrato. At saka yung presentation, may mga guni-guni, mga ganyan. Sa pagdinig naman kasi dapat hindi mo nasasamutan ng mga gano'n. Yun ang optics Yun ang sinasabi ng isang taong nakasalamin na hating gabi. Yun ang epal siguro. Tama. Di ba? Ayun. Pero sa inyo, kasi wala akong narinig na binanggit kayo sa anumang pahayag na tinutulan nyo yun Parang pinalagpas nyo na lang. Ay, ako naman
lahat ng gustong magpahayag, kasi naitanong mo lang kung nasa tuntunin ba yun. Sa tuntunin, hindi ganun. Hindi papayagan yung ganun. Kaya lang, may pagkaliberal naman yung mga tuntunin siguro, lalong-lalo na, matatanda na sila ron. Opo. Ako naman, sabi mo nga, transfer lang. Bagong transfer lang ako di ba? Kasi, kaya ko naman naitanong yan, Jensen. Para kasing, ito, pakiramdam ko lang, ha? Oo. Na kasi may investigasyon na, parang ang gusto nila, the privilege speech, parang ito ay introduction para sa isang bukod na investigasyon. Na pareho rin ng subject. Na pareho din ng, hindi ba? Insulto nga, tawag dyan. Yung ginawa kasi ni Lacson, ako para sa akin, okay man sana yung ginawa ni Lacson na privilege sa speech. Kaso dapat, binira niya yun doon sa Blue Ribbon Committee kasi pareho ng, pareho ng sinasabi nga nila subject matter, pareho ng pinag-uusapan. Para bang ang ginawa mo dyan ay mas gusto mong palabasin, mas magaling ako dito sa Blue Ribbon Committee. May trabaho kami, may datos ako kay sa Blue Ribbon Committee. Dapat sana, ang ginawa mo dyan, nirespeto mo na lang sana yung Blue Ribbon Committee. Kung mag-privilege speech ka, edi sana nagpaalam ka dito sa Blue Ribbon Committee. Alam ko, pwede ka dyan pagsalitain ka, yung parang hiningian ka ng privilege speech, may oras ka. Pwede ka dyan at humingi ka ng permiso kay Senador Marcolita. Ang problema gumawa siya ng sariling bangka Wala rin, hindi rin, kumbaga hindi sinusuportahan yung investigasyon ni Senador Marcolita. Gusto niya mag-imbestiga na sa sarili niya para siya ang bida. No? Para siya yung, kumbaga, titingnan ng mga Pilipino na ay ito galit sa korupsyon, ay ito magaling ito. Parang yun ang nakikita ko. Pero sa kabilang banda, hindi niya napansin na meron siyang nasagasaan na komite. Ito yung Blue Ribbon Committee. Kaya normal din naman, may karapatan din naman maglabas si Senador Marcolita ng kanyang sentimiento. O ito, ayon kay Senador Panfilo Lacson, walang nanghihimasok dito. Gusto namin lahat mapaayos ang takbo ng gobyerno. Ang manifestation ko, baka pwedeng paghiwalayin ang pizza ng budget hearing at Blue Ribbon hearing. Kasi parehong napaka-importante. Hindi ko naman miniminos ang Blue Ribbon Committee hearing. Nare-recognize ko ang kanyang mandato. Nare-recognize mo yung mandato ng Blue Ribbon Committee, nare-respeto mo ba, pero yung ginagawa mo ay pampapahiya ayan sa naturang committee. Dagdag pa dito ni Lacson, ayoko ng away, pero kung aawayin niya kami, aawayin ko rin siya. Putya, kinayabang din, Ayan, kung Marcolita, away hanap, Putya, ito ba yung mga senador na matitino? Dapat sana, magrespetuhan kayo dyan, mga hunghang, Away na, away agad. Hindi ba pwede mag-usap-usap? Sabi naman ng isa pang oplok, tabla rin ito. Senador na ito. Sabi niya, I think that dalawang talaga. That is the right thing to do. Isang independent group composed of the church, academic, representatives from the youth, retired justice, at iba pang dapat na maging bahagi nito. Blue Ribbon Committee ka rin, lus-lus ka man, di, kinampihan mo rin si Soto. Blue Ribbon Committee, di ba yan si Erwin Tolfo? Miyembro rin ng Blue Ribbon Committee yan. Ba't ganun? Parang wala silang tiwala sa sarili nilang committee. Magsiresign na nga kayo sa pagkasenador, mga wala kayong kwenta, sayang lang ang bayad ng bayan sa inyo. Kasi yung nangyayari, parang kanya-kanyang optics, kanya-kanyang palabas, kanya-kanyang show, kanya-kanyang pasikat. Tama yung sinasabi ni Senador Marcolita, kanyang-kanyang paipal. Hindi nila tinitingnan na meron chairman na dapat respetuhin nila yung flow na procedure ginagawa ng naturang Blue Ribbon Committee chairman. Hayaan nyo po itong si Senador Marcolita, magtiwala kayo, mga hunghang kayo, nagiging membro kayo dyan Tapos may sarili kayong mundo, may sarili kayong agenda, may sarili kayong interest. Wala
Kung ganun man kayo, magkaiba kayo ng direction, wala rin mapanagot. Kasi magugulo lang yung investigasyon eh. Pagkatapos mag-imbestiga, may mag-grandstanding. Hindi mang pwede magpaalam na muna. Senador Marcolita, sa susunod na hearing magsasalita ako. Magkaroon lang ako ng privilege speech patungkol po dito sa mga ghost projects kasi meron kaming investigasyon sa team namin. Baka pwede. Ang tawag dyan, respetuhan. Hindi yung nimal-away agad. Rambol agad. Mag-usap kayo dyan. Umayos nga kayo. Pag ako naging presidente, tanggal kayo lahat sa akin. Anyway, mabuhay po tayo mga Pilipino. Bisdak Pilipinas. Good luck, Senador Marcolita. Galingan mo pa. God first.